Siya ang small but terrible player ng Dallas Mavericks lalo na noong 2011 NBA Finals. Ang tumulong sa Mavs noon para sungkitin ang kanilang kauna-unahang kampyonato sa liga ng NBA. Maliit man ang mamang ito mga idol pero tiyak na nakakatinik din ito. Ultimo si Dwayne Wade ay napabilin sa maliit na mamang ito. Isa lang naman siya sa tumulong kay Dirk Nowitzki noon para pitasin ang NBA champion. Ngunit paano nga ba nakapasok sa liga ng NBA ang 5'10" point guard na ito na kahit hindi ito nakasama sa NBA draft? Ano nga bang special sa kanya kung bakit siya kinuha para maglaro sa NBA? Kaya sa video natin ngayon ay ating pag-uusapan ang kwentong basketball ng one-time NBA champion na si Jose Juan Barea o mas kilala bilang JJ Barea. Kaya tara mga idol, diretso na tayo. Si JJ Barea ay isang Puerto Rican professional basketball player. Bago ito nakapasok sa liga ng NBA taong 2006 ay naging CAA Player of the Year muna ito. Nagpakitang gilas muna ito sa kanyang collegiate basketball mga idol. Bago niya lisanin ang college basketball ay nag-iwan muna ito ng magandang marka ng kanyang pangalan dahil siya ang pumangatlo sa assist noon na nagkaroon ng 8.4 assists per game. Nasa 19 spot naman siya sa scoring na may 21 points per game. Naging finalist din siya sa Bob Cousy Award at naging second all-time leading scorer siya sa koponan ng kanilang eskwelahan na nagkaroon ng total of 2,209 points. Kaya malaking credit ito para kay JJ noon mga idol. Kaya naman nag-join nga siya noon sa 2006 NBA draft ngunit walang koponan na nagka-interest sa kanya. Well, isa sa nakikita natin dito ay dahil sa kanyang height. Well, sa panahon na ito ng NBA mga idol, maliit talaga siya para sa liga na may height lang na 5'10". After nga niya maging undrafted, siya ay lumahok naman sa Las Vegas Summer League. Siya ay sumali sa koponan ng Golden State Warriors na kung saan sa kanyang 5 games ay umaverage ito ng 6.8 points, 1.8 rebounds, 2.8 assists at 2 steals per game. Mababa mga idol kaya hindi pa rin nagka-interes sa kanya ang pamunuan ng Warriors noon. Well, after niyang sumubok sa Warriors mga idol, nagbaka sakali naman siya sa Dallas Mavericks para sa Rocky Mountain Review. Summer League din ito mga idol pero hindi na sinayang pa ni JJ Barea ang pagkakataon na ito para may pamalas ang kanyang potensyal sa paglalaro ng basketball. Dahil sa kanyang 3 beses na nailaro ay umaverage ito ng 12 points at 6.7 assists per game. Well, maraming na-impress si JJ noon mga idol at dito nga ay nagka-interest na sa kanya ang pamunuan ng Dallas Mavericks. Kaya August 17, 2006 nang papirmahin ng multi-year deal si JJ Barea ng Dallas Mavericks at nakasama niya nga sa koponan noon ang franchise player ng Dallas na si Dirk Nowitzki. Well, dahil sa kanyang pagpupursige at dahil hindi siya nawalan ng pag-asa na makapasok sa liga ng NBA, heto na ngayon ang maliit na mamang ito mga idol at nabigyan na nga ng pagkakataon ng Dallas Mavericks. Well, sa kanyang debut game sa Dallas November 2006 kontra Houston Rockets ay binigyan lang ito ng 2.5 minuto sa loob ng court na pumuntos lang ng 2 points. Hindi agad na-adapt ni Barea noon ang laruan sa liga kaya dinala muna siya ng Mavs noon sa NBA Development League. Pero naging malaking tulong ito sa kanya mga idol dahil sa D-League na yon ay 2 beses siya nagtala ng 40 points at sa kanyang 8 games mga idol ay umaverage ito ng 27.3 points per game at 7.8 assists per game. Kaya naman dahil sa kanyang performance na yan ay hinugot na nga muli ng Dallas si Barea para ibalik sa liga ng NBA. Well, hindi pa rin naman masyadong nagagamit si Barea ng Dallas noon mga idol pero may 2 magandang nailaro ito sa kanyang rookie season. Ito ay noong April 13, 2007 kontra Utah Jazz matapos siyang magtala sa laro nilang ito ng kanyang season high 16 points. After 4 days lang kontra naman sa Golden State Warriors na magtala naman ito ng 13 points, 10 rebounds at 3 assists mga idol. Pero ang 2 laro niyang mga idol ay parehong talo pa. Well, tinapos niya ang kanyang rookie season na umaverage lang ng 2.4 points at 0.8 assists per game. Talon tayo sa 2010-2011 season. Ito na ang kanyang pang-5 season noon sa koponan ng Dallas Mavericks. Pero sa season ito mga idol ay ibang level na JJ Barea na ang makikita mo na kahit backup point guard pa rin siya ng koponan ay nagkakaroon na nga ng impact noon si Barea sa koponan ng Dallas. Nakalaro siya noon ng 81 games sa season ito. 2 beses siya naging starter ng koponan at umaverage siya ng almost 10 points per game at 4 assists per game. At kahit papano naman mga idol ay natulungan niya ang Dallas noon sa regular season at isa nga sila noon sa top contender team sa West. Tumabla sila ng Lakers noon sa standing with 57-25 win-loss record. Pero pagdating ng postseason game ay kakaibang kalibre ang nailaro ng Dallas noon mga idol. Ito yung sinasabi ko kanina na naging tinik sa Barea sa ibang koponan at natulungan niya ang koponan sa playoffs.
Kung makikita nyo dito sa kanilang playoffs history sa season ito, tinaob nila ang Portland sa round 1 na tinapos sa game 6. Pero heto ang mas malupit mga idol dahil winalis lang nila ang Los Angeles Lakers sa semifinals. Na-upset nila ang Lakers noon na nakuha pang mapikon ng mabigwasan ni Bynum itong si Barea. At sa Western Conference Finals naman na muntik din nilang walisin ang Oklahoma City Thunder. Naging malaking parte nga si Barea sa playoffs na ito ng Mavs mga idol dahil sa playoffs nilang ito ay umambag siya ng 9 points at 4 assists per game. Kaya naman sa unang pagkakataon ng karera ni Barea ay nakatuntong nga siya sa 2011 NBA Finals na nakaharap naman ng matikas at pader na koponan ng East noon ng Miami Heat na pinamumunuan ng kanilang big three na si Bosh, Wade at Lebron. Well, maraming nagakalang mga panatiko na sure win na nga itong Miami Heat pero na-upset ito ng Dallas noon mga idol. Well, sa game 5 ng serye ang hindi inaasahang impact ni JJ Barea dahil naging tinik sa lalamunan noon ng Heat itong si Barea. Pumuntos nga siya noon ng 17 points at game 6 nang tuluyan na nga tapusin noon ng Dallas ang serye ng finals. Kaya nakuha nga dito ni JJ Barea ang kanyang una at huling kampyonato sa kanyang karera. Pero after ng kanilang kampyonatong yun sa off-season nang hindi nagkasundo si Barea at ang pamunuan ng Dallas para sana sa pagpapapirma muli sa kanya ng panibagong kontrata. Mukhang maliit ang offer sa kanya noon mga idol kaya hindi niya ito tinanggap. Kaya December 14, 2011 nang makahanap ng bagong bahay si Barea, ito ay ang koponan ng Minnesota Timberwolves. Binigyan siya ng 4-year $19 million contract. Well, kahit papano mga idol ay maganda ang naiambag ni Barea sa koponan ng Timberwolves. Sa kanyang una at pangalawang season niya sa koponan ay umaverage ito ng 11.3 points per game at sa pangatlong season niya ay bumaba naman ito sa 8.4 points per game. May isang laro pa nga siya dito sa Wolves kontra sa kanyang dating koponan na Dallas Mavericks na muntik pa ito makapag-tip dunk mga idol. Kahit home court ng Dallas noon ay napahiyaw ang mga fans. Ngunit sa tatlong season na tinagal niya sa Minnesota Timberwolves ay ni isang beses ay hindi siya nakaranas na makatawid sa playoffs. 2014-2015 season nang makabalik sa Dallas Mavericks si JJ Barea. Nanatili pa rin siya sa second unit ng koponan pero talagang naasahan pa rin siya ng koponan. Tignan nyo ang kanyang stats na ito mga idol. Sa kanyang apat na magkakasunod na season sa Dallas ay nagdo-double digits na ang kanyang scoring stats. Pero dahil tumatanda na ang kanilang franchise player noon na si Dirk Nowitzki ay hirap na makipagsabayan noon ng Dallas sa mga ibang koponan. Sa 6 na seasons pang tinagal ni JJ Barea sa Dallas noon ay 3 beses na lang silang nakarating sa playoffs. Nalaglag pa sa round 1. Kaya naman after nilang malaglag sa round 1 ng 2020 NBA playoffs kontra Los Angeles Clippers ay tuluyan nang nagretiro sa liga ng NBA. Ang 36 years old noon na si JJ Barea. Tumagal din ng 14 seasons ang kanyang karera sa liga mga idol at nakalasap nga ito ng isang kampyonato. Well, kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa small but terrible ng Dallas Mavericks na si JJ Barea?